Mabuting-ting kasi yan. Pamimitas. Siyempre, wala yung focus niya. Yung overripe. Saka yung kung meron kayong mga alagang manok, may vitamin C pa sila. Nakakakain ng live cells. Hindi sila sakitin. Hindi na pepeste pag may vitamin C sa katawan. Hindi sakitin, hindi sipunin, hindi ubuhin. Ano na pagpapalaki kayo ng masisebo. So yung mga manok, mga alaga ng bibi, mga alaga ang pugo, pag malinis ang mga yung kulungan nila, lagi na aalis ang dumi. Niraalis yung mga puno, niraalis yung mga dahon, hinahalo sa compost, pataba. Hindi kayo aahasin, hindi lalangawin, saka hindi malamok. Walang mga insektong maliliit. Saka wawalis. Nahihilam kasi sila dun sa mga yung alikabok. Nahihilam ang mata ng mga lamok, saka langaw, saka mga insekto. Pagka nagwawalis kayo. Saka yung mga itlog, yung mga ipis, itlog ng mga insektong sumisira sa pananim. Pag inahalo nyo sa compost, kinakain na ng mga bulate. Kaya nagiging pataba. Kaya hindi kayo ang kakain sa uod, yung bulate. Mabilis kasi makataba pagka nadapuhan ng langaw yung kinakain nyo. Dahil mangingitlog ng maraming uod yun. Kaya lagi kayong nakakaramdam ng pagkagutom. Konti na lang kasi naano yung gamit ng maraming beses. Tinukulan ko lang ng kaunti para hindi masayang. Meron pa rin sa ilalim. Meron pa rin sa ilalim. Titirang ko kayo. Baka kayo bere. Para kayo ang titikin. Kayo ang pipitas. Kailangan pagka pupunta kayo sa Amerika at napasya kayo sa mga kamag-anak nyo, pinsan nyo na may puno ng potas. Tsaka kayong mamitas. Lalo na kung may mga all-counter brow kasi sa Amerika. Nakatulong po kayo. Nakahalo na yun. Matinag saka hindi. Saka ako na lang iaayos. Ngayon, ito kasi mga buto. Pinakain nyo ng squirrels. Yan. Kinakain din yung mga langgam. Insekto. So, para hindi langgamin ang bakuran nyo. Dapat namumulit kayo na yung mga yung buto. Hindi na yan. Murang buto lang yan. Ano kasi yan?
na natiyo sa sobrang init ng araw. Kasi kadalasan 100 degree Fahrenheit ang init dito. Pinaka-squares yan. At gusto rin yung langgam. Kaya kung ayaw nyo ng langgam sa bakuran nyo, at may mga tanim kayong mga prutas, aalisin nyo rin yan. Saka mainom talaga. Inaalis yung yung mga ugat ng mga damo. Kasi pag inaalis nyo yung ugat ng damo, sa loob ng isang taon, minsan na lang kayo magdadamo. Kaya kung may pera naman kayo, bibili kayo ng rotatil machine. Yung mga gasolina, lalagyan lang gasolina. Kaya kung may kalabaw naman kayo, aararuhin para convenient. Hindi ko na kayo papasyal sa nagtari-tari sa grapes. Dahil wala na akong time. Ito na lang, pakita ko sa inyo. Nabuhay ang mani. Tinanim na mani. At pakwan. Kinulong na siya dahil hindi pwedeng ikulong ang pusa. Sa kulungan siya. Ito, pakwan, milong. Honeydew, halo-halo na yan. Okay? Ito naman siguro kundi nectarine yan baka peaches. Ito, pinya. Meron pa ako dito na pinya din. Sinap din ang gusto ko. Malaking pasok. Ayan. Yan ang lemongrass. Dati na dyan, mukhang nagugubat. Baka nakakatakot pakapasukan ng ahas. Ito naman ang patatas. Kaya ito ang lemon. Kaya kung may makikita kayong lemon, ang isang kutsara niya nakakaalis ng hirap sa paghinga. Pagpalakain kayo ng taba ng karne ng baboy, baka, at palakain kayo ng puti ng balat ng mga manok, yung puti na nasa loob ng mga fried chicken, dapat iniiwasan nyo yun. Sa karne naman dapat i-pressure cook nyo. Pag gusto nyo mga bulalo, i-cool down nyo, tatakpan nyo. Tapos saka nyo kinabukasan, ilagay nyo sa rep, kinabukasan, alisin nyo yung taba. Yung mga naglutang sa ibabaw, yun ang nakaka-atake sa puso. Yun ang nakaka-stroke. Yun ang nakaka-facial paralysis. Yung mga sebo-sebo ng karne. Kahit baboy, naalis yun. Okay, thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye.